Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mira at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay. Mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Nagsimula ang lahat nung 4th year na ako sa kolehiyo. Nursing student ako noon. At alam naman natin kung gaano kahirap at kabigat ang pressure pag malapit na ang board exam. Yung tipong bawat gising mo, review agad ang iniisip mo. Ako pa yung tipo ng estudyante na laging gusto ng tahimik na environment. Kaya nang inalok ako ni Ian, na sa apartment niya mag-review, hindi na ako nagdalawang isip. Magka-batch kami ni Ian. Tahimik din siya, pero may dating. Yung tipong hindi masyadong nagsasalita, pero marunong dumiskarte. Sa totoo lang, hindi naman talaga kami close nun. Pero nung nagsimula na kaming mag-review, nang mas madalas, unti-unti na rin kaming naging komportable sa isa't isa. Minsan nagluluto siya para sa amin, minsan ako. Pagod man sa araw-araw, pero naging routine na namin. Yon hanggang sa isang gabi, habang tinatalakay namin ang nervous system, napansin kong parang iba ang tingin niya sa akin. Nasa part kami ng sensory receptors, tapos bigla siyang tumayo, lumapit sa akin at sabay sabing, "Gusto mo ipakita ko mismo sa'yo kung paano nagre-respond ang katawan sa stimulus?" Akala ko nagbibiro lang siya, pero hindi. Dinampi niya ang mga daliri niya sa batok ko dahan-dahan, parang sinusubukan kong magre-react ako. Kinilabutan ako, pero hindi ko siya pinigilan. Hindi ako nagsalita. Hindi ko rin tinanggal ang kamay niya. Simula noon, nag-iba na ang ihip ng hangin. Parang naging mas malapit kami. May mga simpleng hawak, himas, o bulong na hindi na para lang sa review. Hindi ko alam kung paano ko hahayaan yon, pero hinayaan ko. Baka dahil gusto ko rin, o baka dahil kailangan ko ng kasama. Hindi ko rin alam kung kailan ako naging parte ng laro niya, o kung kailan siya naging parte ng pagkalito ko. Bawat gabing magkasama kami, parang nadadagdagan yung init sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tuwing lalapit siya sa akin habang may sinasabi tungkol sa anatomy o body systems, iba na ang pakiramdam ko. At oo, aaminin ko, kahit alam kong dapat seryoso ako sa review, mas naaalala ko pa yung pakiramdam ng kamay niya sa balat ko kaysa sa mga topic sa libro. Alam kong may mali, pero mas lalo akong nalulunod. Minsan naiisip ko, kailan nga ba nagsimulang magbago ang dynamics namin ni Ian? Parang sa sobrang dulas ng pangyayari, hindi ko na napansin kung kailan ako nadulas din papasok sa mundo niya. Noong una, sobrang professional pa kami. May planner, ako schedule ng topics, may timer pa para sa focus sessions. Si Ian, laging chill lang, pero attentive. Ganon siya, mahinahon, pero mapapansin mong laging may pakay ang bawat tingin, bawat galaw. Minsan nga mas naiintindihan ko pa yung explanation niya kaysa sa lecture namin. May gabi na nag-review kami ng integumentary system, ang banat niya. Para mas maintindihan mo, dapat nararamdaman mo talaga. Sabay kuha ng lotion at pinahid sa braso ko. Ito, skin. Feel mo yung response? Sabay tingin sa akin na parang may ibig sabihin, tawanan lang muna. Pero nang paulit-ulit na niyang ginagawa yon, iba na rin ang pakiramdam ko. Ang kamay niya, parang palaging may dahilan, kung bakit nadadaanan ang balikat ko, ang bewang ko, kahit minsan sa hita. Pero hindi siya garapalan, laging may teaching moment na kasabay.
Nung una, ako pa yung umiiwas. Kunwari busy. Kunwari hindi ko napansin. Pero totoo, ramdam ko siya. Hindi ko rin alam kung dahil stress ako sa review or dahil hinahanap ko rin yung init na yon. May isang gabi, nag-brown out. Walang kuryente, walang review. Gamit lang namin kandila at notebook. Tahimik kami pareho, pero punong-puno ng tensyon ang paligid. Nakaupo ako sa sahig, habang siya naman nasa harapan ko, tinititigan lang ako. Tingin mo, natatandaan ng katawan. Ang mga ganitong moments? Tanong niya bigla. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin pero ngumiti lang ako. Tapos tumango. Ilang segundo lang naramdaman ko yung hininga niya malapit sa tenga ko at yung mismong init ng palad niya sa leeg ko. Hindi pa rin ako nagsalita. Hindi ako umatras. Hindi ko alam kung gusto ko talaga. O baka gusto ko lang ng atensyon. Pero hindi ko rin naman siya tinulak. Sa mga gabing tulad nun, parang nakakalimutan. Naming may board exam kami. O baka ako lang ang nakakalimot. Kasi si Ian, parang laging alam ang ginagawa niya. Ako lang yata ang hindi sigurado kung natututo ako or unti-unti nang nasanay na ako sa atensyon ni Ian. Parang routine na, parang review schedule na hindi pwedeng mawala. Pero isang gabi, habang hinihintay ko siya para sa usual naming study session, may nakita akong notification sa phone niya na naiwan sa lamesa. Isang pangalan na hindi ko kilala. May heart emoji sa dulo. May kasamang selfie. Nakasalamin, naka-white coat, parang galing sa duty. Sa caption, "Salamat sa mga gabi ng tulong. Iba ka talaga mag-review, Doc. Tumigil ang mundo ko. Hindi agad galit ang naramdaman ko, kundi sakit." Yung klaseng sakit na parang binagsakan ka ng lamig sa batok. Akala ko ako lang. Akala ko may connection kami na hindi niya basta-basta ibinibigay kahit kanino. Pero mali ako. Nandun pa rin ang amoy ng lotion niya sa braso ko. Nandun pa rin ang init ng hininga niya sa batok ko noong isang gabi. Pero ngayon parang lahat yon naging marumi. Cheap, parang ginamitan ako. Pinaniwala. Hindi ko agad siya kinumpronta. Nang dumating siya, nagbihis lang ako ng pambahay, kunwari normal lang. Pero sa loob ko nagwawala na ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung ilang study buddies pa ba kami. Pero hindi ko kaya. Tumahimik lang ako habang tinuturuan niya ako ng pharmacology habang dahan-dahang nilalapit na naman ang kamay niya sa hita ko at hindi ko siya pinigilan. Oo, ang tanga ko, ang hina ko. Kahit ang utak ko nagsasabi ng umalis ka na, yung katawan ko nagstay. Habang hawak niya ko, ang iniisip ko, hawak niya rin ba yung iba ng ganito? Ganito rin ba siya kahinahon? Ganito rin ba siya kumurap, ngumiti, humawak? Akala ko dati, espesyal ako. Pero sa totoo lang, parang naging isa lang ako sa mga gabi niya. Sabi nila, kapag ikaw na ang may hawak ng atensyon ng isang tao, ingatan mo. Pero paano kung hindi naman pala ikaw lang ang hawak niya? Hindi ko siya kinumpronta. Wala akong sinabi. Hindi ako umalis. Walang eksenang may sigawan. Walang huli ka moments. Tahimik lang ako. Pero sa loob ko, ang daming tanong. Ang daming puputok na emosyon na hindi ko alam saan ilalabas. Ang ginawa ko lang, nagpatuloy. Kahit ramdam ko ng unti-unti na akong nabubura, araw-araw parang lalong lumalakas ang kapit niya sa akin. Parang habang mas hindi ako nagsasalita, mas lumalalim yung pag-angkin niya. Hindi na siya nag-aalangan. Wala na yung dating pa-cute, pa-konsensyang galaw. Diretso na. Wala nang tanong kung okay lang. Wala nang paalala kung sabihin mo kung ayaw mo at hindi ako nagsasalita. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil nalilito ako. Hindi ko na alam kung gusto ko pa ba siya
O natatakot lang ako sa puwang na iiwan niya kapag umalis ako? Hindi ko na rin alam kung nasanay lang ako sa hawak niya, sa presensya niya, sa gabing may kasama ako, kahit alam kong may kasamang iba. Tuwing nilalapit niya ako, parang natutunaw yung boundaries na meron ako dati. Dati, may limit ako. May sariling isip. Pero ngayon, bawat dumping niya sa balat ko, parang ako na yung nag-a-adjust. Ako na yung umaayon. Ako na yung nagpapaloko. Tahimik akong lumuluha habang hawak niya ako sa kama. Hindi niya alam. O baka alam niya at wala lang siyang pake. Ang masakit, hindi lang katawan ko yung binigay ko. Pati damdamin ko unti-unti niyang sinira, pero hindi siya umamin. At ako, hindi rin ako nagsalita. Ang hirap pala kapag ikaw mismo ang nagpapalakas sa taong unti-unting humihigop sa pagkatao mo. Yung hindi ka na makakilos kasi feeling mo, baka ikaw pa yung mali. Panghahawakan ko ba yung konting atensyon na binibigay niya, kahit alam kong may kapalit ito sa dignidad ko? O oras na para putulin ko yung katahimikang ginamit niya para paikutin ako? Ang totoo, kahit na alam kong niloko niya ko, kahit alam kong hindi ako mahalaga sa kanya gaya ng akala ko, gusto ko pa rin siya. Hindi lang basta gusto, hinahanap-hanap ko siya. Hindi ko alam kung dahil nasanay lang ako o dahil may parte sa akin na baliw pa rin sa kanya. Gabi-gabi, kahit umiiyak ako sa inis, sa sama ng loob, sa sakit. Pag nararamdaman ko yung mga labi niya sa leeg ko, yung palad niyang gumagapang pababa, ang hina ko. Ang hina-hina ko, ang tanga, di ba? Kasi kahit ilang beses na akong nasaktan, katawan ko pa rin yung bumibigay. Akala ko noon, kapag mahal mo, buong pagkatao mo ang susunod. Pero hindi pala. Minsan, kahit sirang-sira na yung puso mo, katawan, mo pa rin yung unang nagtaksil sa sarili mo. Hindi ko alam kung trauma bonding ba to o kung sadya lang talaga akong mahina. Pero sa bawat ulit ng pagpasok niya sa kama ko at sa loob ko, ramdam kong hindi lang laman ang hinahanap ko. Gusto kong maniwalang may pagtingin pa rin siya. Gusto kong isiksik sa utak ko na baka ako pa rin ang paborito niya, kahit na alam kong hindi na ako lang. May isang beses, habang dinadala niya ako sa rurok, ramdam kong umiiyak ako. Hindi ko na napigilan. Hinayaan ko na lang. Tahimik lang yung luha, pero yung katawan ko, bumigay pa rin. Para akong nadudurog habang nilalabasan. Masakit. Pero ang sarap, dun ko na-realize, hindi laging magkasabay ang puso at katawan. At minsan mas malakas yung tawag ng laman kaysa sigaw ng damdamin. Nakakahiya. Nakakainis. Pero totoo, hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ko hahayaang ang sarap ang maging dahilan para tiis? Simula nung gabi na yon, yung huli naming gabi na halos sabay akong nawasak at nasarapan, pinilit kong lumayo. Hindi ko siya iniwan ng biglaan. Hindi ko rin siya kinumpronta. Pero unti-unti akong umatras. Hindi na ako nagre-reply. Hindi na ako pumupwesto sa tabi niya sa review room. Hindi na ako tumitingin kapag dumadaan siya, pero andyan pa rin siya. Sa bawat sulyap, sa bawat tawa, sa bawat kwento ng mga tropa. Parang multo na hindi ko matakasan. At kahit pinipilit kong ayusin sarili ko, ang hirap. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung lumalayo ba talaga ako. O kung nagtutulak lang ako ng pansamantalang distansya para hindi na masaktan. Kapag nagkakasalubong kami ng tingin, parang may parte pa rin sa akin na gustong sumuko. Pero hindi na ako umaatras. Hindi na ako gumagalaw palapit. Tahimik akong nananatili kung nasaan ako. At sa katahimikang yon, doon ko naramdaman ang kaunting kapayapaan. Kaunti lang, pero sapat na para makahinga. Nag-iba na ang focus ko. Mas sineryoso ko na yung review. Mas pinili ko nang umuwi agad kesa tumambay.
Mas pinili ko na ring tanungin ang sarili ko ng paulit-ulit. Ito ba yung gusto mong maging kwento mo? Mahirap, lalo na sa gabi. Yung mga oras na wala ka ng kausap, walang distraction, doon nagsisimula lahat ng alaala. Yung pagkakatitig niya habang kinakalat niya yung buhok ko sa balikat. Yung pagkakapit ko sa kanya habang nilalamon. Ako ng init at guilt. Pero iniisip ko, siguro hindi naman lahat ng pagtakas ay pagtanggi. Baka minsan pagtanggap din ito. Natapos na hindi na dapat balikan, na hindi ako babalik. Kaya eto ako ngayon. Tahimik, pero mulat. Malayo, pero buo. Masakit pa rin minsan, pero hindi na ako nilalamon. Ilang beses kong nirefresh yung PRC site, hawak-hawak ang hininga. Paulit-ulit kong tinitipa ang pangalan ko, hoping na baka delayed lang. Baka may mali lang. Pero wala. Hindi ko nakita. Hindi ako pumasa. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung mismong pagkabagsak or yung bigat ng mga alaala habang hinihintay ko ang resulta. Lahat ng gabing nagpuyat ako, lahat ng araw na tiniis kong huwag mag-breakdown, lahat ng sakripisyo, pati na yung mga gabi sa kanya, mga pagpiling lumambot kahit dapat nanigas na. Lahat ng iyon, para saan? Wala akong maisigaw. Wala akong maiyak. Para akong biglang lumutang sa kawalan. Para akong basang papel na dahan-dahang nilalamon ng ulan. Masakit bumagsak. Pero mas masakit pag iniisip kong baka hindi lang ako bumagsak sa exam. Baka bumagsak na rin ako bilang tao. Na kahit gaano ko pinilit maging matatag, eto pa rin ang ending ko. Sa kabila ng lahat ng tiniis ko, ng lahat ng pinili ko, ako pa rin ang naiwan sa ilalim. Nakaupo lang ako sa kama buong araw. Tahimik. Walang message, walang balita. Parang wala na akong gustong makita. Kahit sarili ko sa salamin, hindi ko na rin matingnan. Gusto ko sanang isipin na may dahilan lahat ng to, na baka kailangan ko lang ulit bumangon. Pero tangina, pagod na ako. Hindi lang katawan ko, pati puso ko parang wala nang laman. Wala na akong lakas para magpanggap na okay lang. Wala na rin akong energy para magalit. Wala. Puro wala. Sa totoo lang, parang ako na lang yung naiwan habang umiikot ang mundo. Parang lahat sila may direksyon, may resulta, may dahilan. Ako, wala akong title. Wala akong kasamang mahal. Wala akong sarili. Hindi ko na alam kung ilang beses ko nang sinubukang isulat anto. Paulit-ulit. Binubura, binabalik, tinatago. Pero ngayon, eto na. Ito na yung huli. Hindi para kaawaan. Hindi para balikan nyo yung mga detalye ng laman at luhang pinagsaluhan namin. Hindi para sa kanya. Para sa akin to. Para sa sarili kong paglaya. Oh, minahal ko siya. Sa paraan na hindi ko dapat minahal. Sa panahon na hindi ko dapat pinili. Minahal ko siya habang unti-unti akong nawawala sa sarili ko. At kahit ngayon, habang sinusulat ko to, may kirot pa rin. Hindi dahil gusto ko siyang balikan, kundi dahil matagal kong itinago ang sakit. Ang totoo, mas madalas akong tahimik kaysa totoo. Ginusto ko rin naman, yung mga gabi, yung mga haplos, yung mga bulong niya sa tenga ko habang tinatanggal niya yung mga pangarap ko isa-isa. Hindi ko pwedeng sabihing wala akong kasalanan, pero hindi ibig sabihin nun, deserve ko lahat ng sugat. Dumaan ako sa impyerno ng katahimikan. Yung tipo ng katahimikan kahit sigaw ng kaluluwa mo walang makarinig. Tapos may mga oras na iniisip ko, baka kasalanan ko nga lahat. Na ako yung pumili. Na ako yung pumasok sa apoy. Pero ngayon, habang binabasa mo to, gusto kong malaman mong lumalaban ako. Hindi pa ako buo. Pero nagsisimula na akong ipunin ang mga piraso. Isa-isa, kahit gasgas na.
kahit basa ng luha at pawis, kahit may bahid, panang mga alaala niya. Hindi ko alam kung tama bang ilabas ko to sa mundo. Pero pagod na akong manahimik. Pagod na akong magkunwaring walang nangyari. At higit sa lahat, pagod na akong maging biktima ng sarili kong hiya. Ito na yun. Liham ko para sa inyong lahat. Sa isang mundong mabilis manghusga, may espasyo pa ba para sa mga gaya kong naligaw? Patawad ba ang dapat kong hilingin o karapatang maintindihan? Kapag ba sinigaw ko ang katotohanan ko, may makikinig? At kung sa wakas ay pinili ko na ang sarili ko, sapat na ba yon para magsimulang muli?